kababayan ko. Makabayan Black. Tinutulak na ang spy pan at confidential pan. Totoo ba? Mga kapatid, ito yung mga numero 1 nung mga nakaraan na bumabatikos. Bakit daw, saan daw gagamitin ni VP Sara Duterte yung kanyang CIF? Ito nga confidential fund. Saan daw dadalhin ito ni VP Sara at sila pa rin yung mga bumabanat? Eh ba't tila ba nung napuna ata sa social media at ng mga media at ng mga commentator ay tila ba nagbago ang ihip ng hangin Anong meron? Bakit tila ba bumabait itong mga nagagaling-galingan at nagdudunong-dunungan sa Kongreso? Mukhang may magic. Mukhang natatakot mawalan ng erap tong mga to Kasi mga kababayan ko, maraming nakapo ng mga kababayan natin ang humihiling ngayon at nagsasalita na patungkol dito sa confidential fund dahil hindi ata nila maipaliwanag kung saan dinadala ng mga ito yung confidential fund nila na almost 10 million. Ayan, saglit lang na almost 10 million. Ang tanong nila dito, saan dinadala ang confidential fund, mga kapatid? Ganon. So ito, babasahin ko sa inyo yung isa sa mga balita ngayon, mga kababayan ko. Ito. Ayan, medyo choppy ako Wait lang Saglit lang mga kababayan meron lang ako ayusin. Saglit. Okay. Ayan. Muntik tayo mawal. Ay, lakas. Hello. Hello, sound check. Hello. Okay na. Nawalan ako ng boses. Ayan. Okay na ba? Naririnig na ako? Parang parang chipmunk ba yun? Ayan, okay na. Okay na. Nawalan ako ng boses kanina dito. Sorry Anyway, mga kababayan ko, pag-usapan natin to. Dahil itong confidential fund na to na sinasabi nila, na pinupukol nila, na iniintriga nila, mga kababayan ko, ay tila po babanda sa kanila ngayon, mga kapatid Babanda po, ito Babanda talaga sa kanila, mga kababayan. Okay na, naririnig na ako. Kasi kanina di ako marinig. Di pa ako marinig kanina, mga kababayan ko. Pasensya na po Yan, malaking pasensya po. Nagkaroon tayo ng technical delay. Ayan. Meron pa. Okay na po. Ayan, loud and clear na. Ayan, thank you sa inyo kung loud and clear na po ako Ayan, loud and clear. Pa-clear nga po ako. Okay na po ba tong ganito kalakas na boses? Matining po ba? Di po ba O kailangan pa po natin bawasan, mga kababayan ko. Ayan Kailangan ko malaman kung matining or Ayan. Okay na po? Okay. Kasi kailangan natin malaman kasi baka mamaya hindi nyo ako naririnig. Dyan. Hindi tayo magkakaintindihan, mga kapatid. Ayan. Okay na. Loud and clear. Ayan. Eto, pag-usapan natin. Confidential fund ng Makabayan Black mukhang umuurong na. Pagpatuloy natin ngayon yan, babasahin ko sa inyo. Sabi dito, mga kababayan ko, ito di sa ating galing to. Ayon to sa balita Sabi, mga kababayan, Makabayan Black, ayan tinutulak ang batas sa spy ban. What?
Nagpapatawa ata tong Makabayan Black eh. Alam nyo itong spy pan, project yan ni VP Sara Duterte, mga kapatid. Para mapagtakpan ang sarili nila ngayon, para mailusot, para hindi nga naman sila pag hinalaan ng tao, ba't kontra sila ng kontra, sila na ngayon na nagsusulong, mga kababayan ko, ayos! Napaisip ako sila na nagsusulong parang pag binigay ito ng Congress sa inyo, mga kababayan ko, anong gagawin nyo? Aarmasan nyo yung mga rebelde natin? Tuturuan nyo yung mga rebelde natin? Eto sabi, umapila ang House Deputy Majority Leader ng ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa liderato ng Kamara de Representantes na aprubahan ang Confidential and Intelligence Fund Transparency Bill o House Bill 7158 ng inihain ng Makabayan Black noong Pebrero. Nagpapatawa ba to, mga kababayan ko? Transparency! Doon nga lang sa confidential fund ninyo na 10 million, wala kayong transparency. Tapos dito, nanghihingi kayo ng transparency para aprubahan yung House Bill 7158 na ipinapasa ng Makabayan Black. Paano ito mangyayari, magiging transparent sa inyo? Sige nga, tatanungin ko kayo. Tatanungin ko mamaya. Sabi dito, dagdag pa dito, mga kababayan ko. Sa dami ng isyong sumulpot dahil sa patagong paggamit ng confidential intelligence fund, marapat na mas gawin itong transparent at mapanagot ang mga opisyal na mali itong ginagamit, sabi ni Franz Castro. What? Sure? Ayon kay Castro, panahon na umanong itama ng gobyerno ang unconstitutional mode ng paglalaan ng Intelligence Confidential Fund na hindi lantarang nasusuri ng Commission on Audit, mga kababayan. Ito sinabi niya yan. Ito tanong ko. Bakit Pebrero nyo pa ipinapasa yung bill na House Bill 7158? Samantalang ilang taon na kayong nakaluklok sa Congress, ilang taon na kayong nandiyan, ilang taon na kayong nakikita nyo yung kalakaran na yan, kung talagang para sa bayan kayo, dapat doon nyo pa tinuldukan yan. Tapos doon nagkakabistuhan, inilabas nyo ngayon ulit yan, inihahain nyo ulit yung House Bill 7158 para sa Confidential Intelligence Fund. Mga kababayan ko, bakit hindi nila noon pa inilabas yan? Bakit hindi nila noon pa ginawa yan? Taon na kayong binilang nyo dyan. Hindi na mabilang simula pa noon. Makabayan Black, kamusta kayo? Tapos sasabihin nyo ngayon para maitama ang mali. Akala ko ba para sa bayan kayo? Bakit ngayon? Sorry Bakit ngayon? Kalang kayo kumukuda ng ganyan, Makabayan Black? Pagkatapos kayo pukulan nandito ng samot-saring reaksyon, samot-saring komento, samot-saring pahayag ng mga Pilipino at binakbakan kayo sa social media, naghuhugas kayo ng kamay, Makabayan Black. Diba? Correct me if I'm wrong. Naghuhugas ng kamay itong mga to ngayon. Bakit ko nasabi naghuhugas kamay? Mga kababayan, imaginein mo, 2016, andyan na ang Makabayan Black o Makabayan o Bayan Muna diyan sa loob ng Congress. Isa-isahin natin Nasa loob na sila ng Congress. At ang representante ay si Zarate. So ibig sabihin, matagal nang alam ni Zarate na meron palang confidential fund, meron palang spy fund na ginagamit. Pero mga kababayan ko, ang question, hindi man lang sinisita ni Zarate. Dumating ang ACT Teachers, dumating at lumakas yung mga party system na katulad ng Makabayan Black at nabuo sila dyan. Kabataan Party List, tsaka ACT Teachers.
Ilang taon kayong nakaupo sa Congress? For so many years. 2023 na ungkat at nabuklat yan sa libro, yung confidential fund. At ngayon, mga kababayan ko, sinasabi nyo, panahon na para itama ng gobyerno. Akala ko ba para kayo sa bayan? Akala ko ba para for the Filipino people kayo? Akala ko ba sumisigaw kayo sa lansangan na ayaw nyo ng korap? Bakit dyan? Kinakastigo nyo yung pagiging korap. So, ibig sabihin nito, maghuhugas kamay kayo ngayon dahil isa rin kayo sa mga korap. Pukul kayo ng pukul ng confidential fund kay Sara. Bakit? Gagamitin yung confidential fund para doon panlaban sa mga sa intelligence. Pinoprotektahan nyo kasi yung mga kasamahan nyo sa bundok. Dahil doon gagamitin yan. Dahil napakarami saklaw ng confidential na CIF ni Sara. Now, kayo ngayon, sasabihin niyo panahon na para itama. At naglagay kayo ng House Bill 7158 na gagawin ninyo na para ano? Pagtakpan lang yung mga inyong kahiyaan na mga sinabi? Galing yung bulagin ng Pilipino eh. Yakang-yaka nyo bulagin yung mga Pilipino, sa totoo lang. Kasi nung lumalabas kayo sa camera, nung lumalabas kayo dito sa social media, lumalabas yung mga videos nyo, very palaban kayo. Tapos nakikita ng tao na pangdating, mali si Sara, mali yung mga gumagamit niyan. Binabakbakan nyo si Sara Duterte. Ang tingin tuloy ng tao kay Sara, magnanakaw. Gastadora. Yan ang tingin kay Sara ngayon eh. O ngayon, bandang huli, makabayad black, bigla kayong kakabig ng ganyan. Programa nyo na. Diba? Oh, sabi pa dito, Commission on Audit has been repeated noted on the main house issue, confidential intelligence fund. They escaped the genuine audit for the public security while the ones holding them escape accountability to the taxpayers, sabi ni Castro. Oh, sa ilalim ng panukala ang lahat ng departamento, ahensya at sangay ng gobyerno ay dapat isumite ang kanilang detalyadong report sa Pangulo, sa dalawang kapulungan ng Kongreso at sa chairperson ng COA kada quarter para ilahad kung saan ginamit ang kanilang confidential fund. Okay. Good yan. Pabor ako dun. Yung yan ang gusto nyo. Pero ang tanong ko dito, ito pa rin eh. Alam nyo, parang ganito lang yan mga kababayan ko eh. Alam nyo, ito straight to the point. Ang pagiging korap sa Congress, ganito. Parang baranggayan. Parang baranggayan. Totoo. Parang baranggayan. For example, bibigyan kita ng 10 million confidential fund o intelligence fund. Saan mo ilalagay yon? Example, Makabayan Black. Hindi ko kayo pinagbibintangan . Just want to be clarified, hindi ko kayo pinagbibintangan. Etong kunwari si Kabataan Party List. Magbibigay, meron siya natanggap na 10 million confidential fund. Yung 10 million confidential fund niya, ang gagawin niya, gagawa siya ng project. Ghost project. Okay? Parang ghost project. Tapatin na natin, diretsoin na natin ng tao. Walang programa eh. Oh! Wala naman ako nakitang programa. Wala naman ako nakitang pinagtapos sa scholar nito mga to eh. Hindi naman nakatulong sa kabataan talaga to eh. Tapato na tayo. Diretsahan tayo. Wala nakitang project. Ang gagawin niya, maglalagay sila ng isang proyekto na wala naman talaga napuntahan. For example, anak ni Juan de la Cruz, pinag-aral ni Kabataan Party List hanggang susuportahan ng hanggang first year to fourth year. Ganon, first year to fourth year. Mga kababayan ko, ilalagay nila doon mga kababayan, binigyan nilang 20,000 per month. 10,000 lang ang matatanggap ng bata. Yung kickback nila is 10,000 mga kababayan. Ito ganun mangurap. Ngayon, pagdating sa audit sa COA, 20,000 pa rin yung 20,000 yung lusot tong si congressman, kawawa yung beneficiary. O for example,
bibili si Kabataan Party List ng upuan dahil ilalagak sa mga eskwelahan. Ang presyo 250 ang isa. Tapos ilalagay nila sa COA, mga kababayan, 500 ang isa. Isang monoblock. Ang mangyayari niyan, mga kababayan ko, pag isang monoblock, ang ibibigay pa rin niyan, mga kababayan ko, is kanila pa rin yung 250 pesos plus ang ilalagay nila sa audit is 500. So lusot pa rin sila, mga kababayan. Napakarami po, mabilis mangurap sa ganyang pagkakataon. Sa totoo lang, mga kapatid. Kaya nga nagtataka ako dito sa Makabayan Block ngayon eh. Wala akong nakikitang mga proyekto nila. Pero very active sila sa mga rally. Diba? Mga kababayan? Napaka-aktibo nila sa mga rallies. Napaka-aktibo nila sa mga nangyayari sa bansa natin na kaguluhan. Eh wala nga ako makita mga proyekto ni Makakabataan Party List. Labasan nyo nga ako ng proyekto niyan. Maghanap kayo sa Google, sa YouTube at kung saan. Wala! Never ko na-identified na meron silang project. Never ko nakita na meron silang mga ginawang proyekto para sa kabataan. Never pa ako nakakita. Until now, wala akong makita, mga kababayan. Diba? Example ko lang yan para sa inyo. Sabi pa dito, may tropa tayo. Sir Berhilio, hindi pwede Sir Koy kasi binibili ng Intel. Pag ilalahad yan, malalaman kung sino ang kanilang asset ng informants. Naliban doon, yung mga pondo pa nila, yung pinag-usapan natin. Ang pinag-usapan natin yung mga pondo nilang 10 billion. Kasi wala ko nakitang project ni Kabataan Party List. Kung ako naman ang tatanungin nyo, di ba? Bakit ako, Sir Berhilio, bakit interested yung kabataan? Bakit interested yung Makabayan Block? Ba't yung Kabataan Party List si Congressman Raul Manuel ang banat ng banat dito? Alam nyo kung bakit, mga kababayan ko? Interesado sila dyan na maharang yan kasi sila ang sapul dyan. Sila. Kapag ang Intel na bayaran mo, ichinuchu niyan, for example, yung kinaloroonan yung mga kabataan na kabataan na sumama sa kilusan ng mga matampuhing unggoy, mga kababayan ko, for example, sa grupong matampuhing unggoy. For example, maituturo yon. Instant yon. Mas gaganahan. Did you know kaya pumapanik ang mga rebelde sa ibang bansa? Because meron silang sahod and allowance. Oh, ngayon nyo lang nalaman. Ngayon nyo lang nalaman yan? Meron po silang salary na tinatawag. Akala nyo sundalo lang? Yung mga MPA po, yung mga CPP, MPA, mga tao ni Joma, mga namumundok po. Akala nyo walang sahod yan? May mga sahod po yan, mga kapatid. Yung sumuko sa Maguindanao, sa 55th Infantry Battalion, tsaka sa 75th Infantry Battalion, mga kababayan ko na sumuko po, bumaba doon, lumaban. Nilahad po nila yan doon. Mga kapatid. Kaya sila sumasama sa pakikibaka doon sa bundok, lumalaban sa mga rebelde. May sahod po sila, mga kababayan ko. Bumabagsak po doon sa pamilya nila. Baka doon napupunta yung confidential pa ng Makabayan Block. Extortion. Isa pa yun sa mga kikikitaan nila. Mga kapatid. Kasi mga kababayan ko, napag-usapan natin ang sahod ng mga yan. Napag-usapan natin na kumikita yung mga yan. Napag-usapan natin dito yan. Alam niyo po ba, mga kababayan ko, na kahit yung mga kasamahan nila sa bundok, may nakikipag-usap sa mga sundalo at yung tinatawag nating Intel. Isa yon sa mga Intel natin. Yung mga yon, mga kababayan ko, nababayaran natin. Para ilaglag yung mga kasamahan nila, isuplong yung mga kasamahan nila, magkahulihan. Meron tayong intelligence. Kailan pa magkaaminan tayo dito? Maraming mga congressman na may kilalang mga NPA. Kung yung confidential kung yan CIF, ipa-transparency natin. Tapos malalaman ng Kongreso
Malalaman ng Senado, malalaman ng ganito. Enak ng tetik, ilan na mga sumusuporta sa makakaliwang grupo sa Congress at sa Senate. Eh di nalaman na ngayon yung mga trabaho ng AFP. 'Di ba? Susugurin na ng AFP. Yung lugar nung wala na. Aabangan na lang yung mga sundalo natin, tatantarin na lang sila. Ganun na lang ba 'yon? Paano niyo pa nasabing intelligence pan kung lalagyan natin ng transparency? Ipapakowa pa natin. Anak ka ng teting, pahirapan nga. Ito isa pa to sa pinakaayaw ko sa COA. Sa totoo lang, mabagal ang progreso ng government natin. Alam nyo kung bakit? Sa pagbili ng mga gamit, isa yan sa COA. Bakit mga kababayan ko? Pag inaudit, sa totoo lang, inaudit pa. Kailangan pag bumili ka, kailangan, alam mo yung ang dapat nating dapat natin bawasan dito yung ahensya sa government natin, sa totoo lang Yun yung mga nagpapahirap ng process. Yun nagpapahirap ng process. Sa totoo lang. Biruin mo, magko-COA ka pa, confidential pan, babasahin pa sa COA, o sa tatanungin ni COA, o sa mo din na to, kayo mo binayad to. Kay Juan Tamad, o pinayad mo pa to kay Peter Ocampo, o binayaran mo pa to kay ganito, ganyan, kay Juan de la Cruz. Yung audit pa, tatanungin pa ni COA, imbestigahan pa. 'Di ba? Nak ng teteng, no? Ganyan na ba ngayon ang natin? Ganyan na ba ngayon ang diskarte natin dito? Saan ka nakakita ng confidential? Kaya nga pag sinabing confidential intelligence fund, it means intelligence, mga kababayan ko. Ang nakakasakop niyan is national security. Mga kababayan. Noong wala tayong intel, wala tayong mga intel, wala tayong intelligence na nakukuha. Wala tayo niyan dito sa Pilipinas. Ano nangyari sa atin? Monumento bombing, Rizal Day bombing. Remember? Nagpasabog sa monumento diyan sa Caloocan ng isang bus, daan-daan na namatay. Saan pa? Wala tayong intel kung saan nagpasabog sa Metro Manila. LRT station, pinasabog din. Imagine. Mga kababayan ko. Because we have no intelligence. Wala tayong intel. Nabulaga yung palasyo, nabulaga yung Malacanang, nabulaga ang gobyerno, nabulaga ang PNP, pati AFP. Ngayon, mga kababayan ko 'di ba? Pasugod pa lang yung mga yan. Pasugod pa lang yung mga tao na yan. Nalalaman na natin ngayon. Bakit? Mga kababayan ko. Kasi meron na tayong intel. Gagawin pa nga lang, dito nga ako nagtataka, gagawin pa lang ng China, natutunogan na ng Pilipinas Totoo. Ganun kalupit si Nika. National Intelligence, parang commission, ganito, ganyan. 'Di ba? Sa totoo lang. Ito sabi pa nila. Kuya ito ang sakit sa head ng Makabayan Black na totoo lang. Sa totoo lang po, totoo 'yan. Ayan, binibili lang ang mga pangalan sa GOB. 'Yan ang problema diyan, 'di ba? Ang tanong kung totoo 'yan, sir. We cannot prove Pero we cannot prove until now. Ito pa. Sir, mga regular ang MPA sa sweldo talaga 'yan, mga 'yan, pero hindi sila mga irregular na sundalo. Correct. Totoo Totoo. I cannot explain very well na paano sila sumasahod. But here's a short story. Sabihin ko sa inyo. Nung panahon na nakakasama ko yung mga rallyista, meron akong isa doon na isang kadreng kasama. Yung asawa niya, pumapanik sa Quezon, sa Tiaong. Doon sumasama sa mga rebeldeng grupo. Napakamailap sila. Tapos nangungupahan sila dito sa mga komunidad.
nagtatayo ng mga bases, nagtatayo ng mga recruiting groups. Kumbaga nag-uorganisa. Doon sila nagbubuo ng mga pa-planning ng mga rallies, ganon mga kababayan. Ganon sila mag-organize. Tapos, mga kapatid, eto, nagtataka ko paano sila nagkakapera. Then one time, nagkausap kami nung kadre na yon. Sabi niya, may sahod naman ng asawa ko. So, na-confirm ko na, nagkakapera sila. Buwan. At ito pa, mga kababayan ko, may nagpatunay din yan, yung nahuli ng 55th Infantry Battalion at 85th. At 35th pala, Infantry Battalion sa Mindanao. Na pumapanig sila because may salary na pangako sa kanila. Yan Totoo Sabi pa dito mga kababayan ko, sabi man iyang mga yan ay dapat bigyan ng confidential fund. Wala namang ginagawang project yung mga yan. Kung ako nga, hinahanapan ko nga sila, Tita Lily Arcega 'Di ba? Ako nga, hinahanapan ko yung mga yan. Kasi sabi ko, hinahanapan ko talaga sila. Wala ko nakitang project Totoo lang. Kaya umaapi lang ako Tapos gusto pa nila maging transparency spy pan. Diyos ko po, wag naman ako, diba? Ako sa totoo lang. I never seen na nakakita ako ng mga project ng mga Makabayan Block. Wala pa. Sa teachers nga lang, namumblema pa mga teachers, may pondo Diba? Ni pambili ng chok sa DepEd. Wala ka na iabot yung mga yan. Kahit yung mga ACT teachers, nagbigay ba ng mga uniforme sa mga bagong uniforme yan sa ating mga teacher? Wala. Wala ko nakita. Nagbigay ba ng magandang yan? Nagbigay ba ng mga notebook sa mga kabataan yan? Wala. Kabataan party list nga, wala nga ako nakikita, mga kababayang project Buti pa yung Duterte Youth, mga kababayan ko, may nagawa. Diba? Ayan, NICA, National Intelligence Coordinating Agency. Ayan. Diba? Sa totoo lang, wala pa ako nakikitang nagagawa nila. So far, mga kapatid, ilang years na kasi, wala ko nakikita talaga, as in wala. Kaya, dead man na lang ako dun sa mga nagsasabi na, may namin nagagawa yan, maraming pinag-aaral yan. Sagot nga sa akin ni Raul Manuel, mga kababayan ko, marami silang kinasuhan. Summa cum laude ako, whatsoever. Wala akong pake kung summa cum laude ka. Diba? Yun ang totoo dun. Watching you from Qatar, 75 star. Maraming salamat po, Ma'am Aida Miguel. And thank you very much for watching. Yun ang totoo. Wala pa akong nakikita na naipusta nila. So, totoo lang, wala pa. Never pa ako nakakita na naipusta nila na laban na talagang nanalo itong Makabayan Black at may nakitang proyekto. Wala pa so far, as in wala. Kaya kung gagawin nila, itutulak nila tong proyekto na maging Makabayan, itong Makabayan Black, itinutulak nila ang spy pan na maging transparency. Di ako naniniwala dito. Strategy ang gagawin nila dito. Paano ko po nasabing strategy? Paano ko po nasabing ano gagawin nila? Ito gagawin nila mga kapatid. What if makuha nila? We know the Makabayan Black ay kasapi pa rin yan ng CPP, NPA, NDF ni Joma Sison. Okay? Na merong hawak na terorista. Okay? May hawak na terorista. Mainig po kayo May hawak na terorista. Kapag yung mga yan, nalalaman nila ang process ng intelligence, ang unang-unang liligwakin yung mga yan, yung mga nasa hanay nila na intel. Intel Susunod na gagawin yan, mga kababayan ko. Susunod na gagawin yan, bawat hakbang o gagawin ng gobyerno natin at gagamitin ang pondo ng spy fund o ng CIF, mga kababayan ko, ititimbre na nila yan doon. Wala na po tayong kawala doon. Lahat po ng paggagamitan ng pera ng taong bayan, dadaan, malalaman nila at ititimbre yan doon. Baliwala po yung gagastusin natin, magsasayang lang po tayo ng pera. Ako kung po sa inyo, panatiliin nyo po yung spy,
yung CIF. If ako tatanungin yung pananatilihin ko yan na pribado. Ang uungkatin ko dito yung inyong mga confidential fund. Yung inyong mga CF. Kasi kung CIF ang pagtutuunan ko ng pansin, national security ang kakaharapin natin. Pero ang mas maganda sigurong Makabayan Black. Makabayan Black, makinig po kayo. Franz Castro, oy congressman. Hoy, makinig ka. Ang unahin mo siguro yung inyong confidential fund na maging transparency sa lahat ng congressman. Kasi kung tatanungin mo ko at tatanungin ko kayo, kung tatanungin ko kayo, yung CIF, yung CIF, yung Confidential Intelligence Fund, kapag nalaman ng kung sino-sino yan, national security ang malalagay sa problema. Pero, dapat na ihain mo, paltan mo ng House Bill yung 7158 na pinapasa nyo ng Pebrero pa, yung CF ninyo, yung confidential ng bawat congressman, yan dapat ang magkaroon ng transparency. Hindi yung CIF. Totoo lang dapat ang magkaroon ng transparency yung inyong confidential fund. Hindi yung CIF na gagamitin ng government. Inuulit ko, kapag ang CIF pinakialaman at nagkaroon ng transparency yan, national security ang magkakaproblema. Pero pag CF na nila ang dapat magkaroon ng transparency kasi hindi alam ng taong bayan yan 10 billion pesos na pondo nila kung saan napupunta. Yan ang totoo dyan. Saan mo hahagilapin? Di ba? Kung lalagyan mo CIF, ba't hindi mo lagyan ng confidential fund ninyo dyan? May 10 milyon nga kayong pondo kada taon, hindi nyo man lang nilalabas sa amin. Wala kami nakikita. Di ba? Sinasabihan yung kurap, malalagay sa ganito. Pinulitikan nyo si Sara, kinatigan kayo ni Tambaloslos. Ano sunod nun? Nako. Tama ako, supporter ng CPP-NPA yung mga yan sa Iloilo, lalo na yung tatlong tukmol sa Congress. Correct, di ba? Kasi target nila pag nakuha nila yung mayorya, nakuha nila yung boto, yung confidential fund, alam dapat kung saan dadalhin. Ano, naglolokohan tayo dito? Malalaman nyo dyan? Hindi ko nilalahat ng congressman. Hindi ko nilalahat ng lahat ng congressman. Pero, merong sa inyong mga congressman ay protector pa rin ng CPP-NPA. Katuwang nyo yung mga governor. Huwag tayo dito maglokohan. Di ba? Ano yan, Kuya Berhilio? Sa totoo lang, ano, kakawawain nyo yung mga sundalo namin? Okay na sa amin yon? Hindi pwede yun. Dapat yung mga confidential fund ninyo ang busisiin. Hindi yung CIF. Ibigay nyo kay Sara yung 650 million na CIF niya. Gamitin sa gobyerno. Bakit? Saan gagamitin yon? Sa pagpapalakas sa ROTC, sa pagbabalik ng ROTC para ano? Hindi maligaw ang mga anak natin. Ayaw nyo ibigay. Bakit? Kala nyo pinupolitika nyo. Ayaw nyo ibigay kay Sara. Bakit? Kala nyo gagamitin sa kampanya. Ano? Yan ba iniisip nyo for 2025? Aga pa, uy!